trabaho para sa kanya sa administrasyon. Yun yung pag-alis ko, nagbeso-beso siya sa akin. This was 10:25 or 10:30 in the morning. Baba sa oras ko. Hindi lang ako sigurado sa oras. Yes, tama. Kasi ito yung pumasok sa isip ko eh. Tama yung oras ko. 10:25, 10:30 naman. Amoy alak siya. Umagang-umaga, amoy alak. Kung ako ang pahulain, kung ano yung alak na yon, whiskey. Pero, hindi ko naman siya nakita nag-inom ng whiskey. Nakikita ko siya lagi umiinom ng champagne. Pero amoy alak siya at 10:30 in the morning. Doon na-confirm yung decision ko na mag-resign. Anyway, BP Sara, sana ininsulto mo. Sinabihan mo, presidente ka, umagang-umaga, amoy alak ka na. Kasi vice ka eh. Kung ako yon, tirahin ko agad para mapahiya. At saka, buti na lang, mas maganda pa yung amoy ng alak. Mas maganda pa kunti yung amoy ng whiskey, amoy ng alak, kaysa yung amoy patay na daga. Kasi according kay Dane Chase, si Dane Chase, noong nandoon daw sila sa Amerika, na mga bangag na daw, yung kaibigan daw ni Dane Chase, tinawagan daw siya na papuntahin doon kasi gusto na daw nilang mag-iyutan o ano yung party. Nagpa-party sila ni Lisa Buto doon daw eh. At saka kasali na daw doon yung parang, Diyos ko po, dala ng jirjiran daw, sabi ni Dinches. Kasi yung kaibigan niya andoon. Tinawagan daw siya kung gusto niyang sumali doon sa party na yon. Kasi mga bangag na daw, mga lasing, at kasali na daw yung jirjiran daw doon. Sabi ni Dinches, nakakadiri kayo. So, sinabi hindi daw siya pumunta. Tapos, sinabi ng kaibigan niya na andoon daw, kasama sila ni Lisa Marcos daw, sila ni Bangag, si BBM daw, talagang sobrang baho daw. Parang hindi naliligo, amoy patay na daga. Yun ang sinasabi ni Dean Chase, na para, galing daw yun sa kaibigan niya, na para daw si Marcos Jr. amoy daga. Amoy patay. So, BP Sara, masarap-sarap pang amuyin niyang amoy whiskey kaysa amoy patay na sinasabi ng kaibigan ni Dinches na si BBM daw amoy patay na daga. Na, Diyos ko po, nakakaderi. Ganito pala yung ginagawa daw nila. Pag mga lasing na, mga bangag na, nagjirjiran na daw ng kahit sino. Ayun yan kay Dinches, di umano pinalabas yan galing sa kaibigan ni Dinches na andoon daw. Nakakahiya, ano? Grabe, ang ganito ang first lady ninyo. Kaya yung first lady na yan, walang kaamor-amor yung si Lisa Marcos, Lisa Butod eh. Walang ka dignidad, walang ka professional tingnan. Parang talagang pusakal na babae. Hindi bagay na maging first lady ng bansa. Pusakal. Yan si Lisa Butod. Nakakadiring muka. At saka yan si Bangag. Kaya ngayon, takot na si Marcos Jr. na gusto ni Senator Robin Padilla ilagay sa maggawa ng batas na ang public official ay kailangan magpa-hair follicle drug test. O, tingnan mo, yung mga sinasabi agad ni Auntie Claire, yung bubo na spokesperson ni Marcos, sinasahura ng pera ng mga taxpayer, sinasahura natin,
Pero yung ginagawa niyang pinagsasabi niya doon sa Malacanang, puro na lang tinitira si BP Sara. Walang maayos na pinagsasabi sa publiko kung ano ang nagawa ng presidenting amo niyang adiktos. Kundi ang binabantayan kung sino na lang yung mga nag-criticize kay Marcos Jr. Yun ang trabaho niya bilang spokesperson ng Malacanang. Hayop, nagsasayang panampiran ng Pilipinas. Ang trabaho niya sana doon, isasabi niya sa publiko kung ano ang nagagawang maayos, kabutihan ni Marcos Jr. na para mapapakinabangan ng mga Pilipino. Hindi yung isang taga-dipinsa kay Marcos Jr. sa mga kritisismo. Siya agad ang sasalo. Siya agad ang sasagot na puro naman kasinungalingan ang pinagsasabi ng bruha na babae na yan. Kaya ito ang sagot ni Sara nga kasi siya mismo nagsasabi na failure daw yung habang nasa DepEd si Sara Duterte. Ang kapal ng mukha mo, Claire Castro. Sino ka magsasabi na si Sara mismo ang pinaka na naitala sa DepEd? Pinakamaayos. Kapal ng mukha mo, Auntie Claire, palingkira kang hayop ka. Kapal ng mukha mo talaga. Wala talaga tayong maaasahan sa gobyernong ito. Pati spokesperson, buba, gaga. Wala tayong maaasahan sa bansang ito.